Okay, so nandito sa atin itong PocoPad M1, ang bagong tablet ng Poco at mabibili lang natin to sa isang configuration lang, 8 to 56 GB. Meron pa silang isang nirelease yung PocoPad X1 pero ito muna yung pag-usapan natin sa ngayon. So ang presyo nito ay 15,999 pesos. Yan yung SRP nitong PocoPad M1. Pero meron silang early bird price na 13,999 pesos. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Kasi magbibigay daw ang Poco ng 1,000 pesos na platform rebate at 500 pesos platform voucher. So in total, possible na makuha mo itong PocoPad M1 for 12,499 pesos. So mas maganda i-check mo yung link dyan sa description box baba para maabutan mo yung promos ng Poco dito sa PocoPad M1. Pero if ever naman hindi, yung SRP nito na 15,999, para sa akin, pasok na pasok pa rin sa value at specs na may bibigay sa atin ng tablet na to. So lahat pag-uusapan natin ngayon, performance, battery, display, pati na rin yung kanyang selfie camera. Tapos kapag bumili daw kayo nitong PocoPad M1, meron ng kasamang keyboard. So tingnan natin yung mga accessories na nandito maya-maya. So ito yung case, ayan, PocoPad M1 cover or case. Tapos ito naman yung keyboard niya. Okay, so dito muna tayo sa PocoPad M1. Wala naman tayong makikita masyadong kakaiba dito sa box. Maliban na lang dito sa Dolby Vision at Dolby Atmos na branding. So, expect natin na maganda talaga yung display tsaka tunog nitong PocoPad M1. So again guys, ayan o. 8 to 56 GB na gray yung PocoPad M1 na pwede nating ma-purchase dito sa Philippines. Okay, so unbox natin. Pag open natin, ang unang makikita natin ay yung mga stickers. Ayan o. Ang gaganda ng stickers nila. Tsaka, ayun nga, madami tayong pwedeng pagpilian. Tapos, nandito na yung PocoPad M1 natin na nakabalot sa printed na paper. So, meron tayo dito 12.1 inch, 120Hz, 2.5K display, 12,000 milliampere sa battery, Snapdragon 7S Gen 4, quad speakers, tapos yung 27 watts na reverse charging. So, mamaya isa-isahin natin yung mga aspect na yan. So, tingnan natin yung ating PocoPad M1. Okay, ito yung kanyang likod. Ayan, matte finish naman. Actually, simple. Premium yung ano niya, yung itsura niya. Hindi naman sobrang kakaiba compared sa ibang mga Android tablets. Pero okay na guys. Oh. Maganda siya. At kahit yung kanyang camera may gold accent. Ayan, sa gilid. Okay, tapos flat yung sides natin. Ito yung quad speakers natin. At meron din tayong headphone jack. Ayan, no. So, dito yan sa ilalim, kapag naka-portrait mode tayo. Dito naman sa ibabaw, another pair ng speakers. Tapos yun yung ating Dolby Vision, Dolby Atmos na branding. Ito yung kanyang power lock button. Tapos yung volume up and down nandito sa may right side. Tapos meron tayong dalawang mic dito. At ito yung ating SIM tray. So silipin natin yung SIM tray nitong PocoPad M1. So pwede tayong maglagay dito ng micro SD card. Pero hindi tayo makakapaglagay dito ng SIM card. So hindi siya LTE. Tapos, yung microSD card na pwede nating ilagay dito ay hanggang 2 terabytes. So, at least, diba, future-proof yung storage nitong PocoPad M1 kasi kung hindi sapat sa atin yung 256 GB, pwede pa tayo maglagay ng up to 2 terabytes na microSD card. So, habang hinihintay nating mag-boot itong PocoPad M1 natin, check natin yung iba pang accessories dito sa box. So, meron tayong USB-C to USB-A cable. Tapos, andito yung ating 33 watts na charger at andun sa pinakailalim yung ating SIM ejector pin. At dito naman sa harap, wala tayong pre-installed na screen protector na makikita. Tapos yung selfie camera natin nandito naman sa gitna kapag naka-landscape mode tayo. So, mapipilitan tayong bumili agad ng tempered glass para dito sa PocoPad M1 pagkabili natin. Kasi nga, wala siyang pre-installed screen protector. Tapos, as of making this video, hindi pa officially nare-release itong PocoPad M1. So, hindi ko sure kung may de-declare ba sila na screen protection dito sa PocoPad M1. Kung meron bang Corning Gorilla Glass, Panda Glass, mga ganyan. So, abangan natin. If ever na meron, ipipin ko dyan sa comment section. At para sa mga concern sa bigat nitong tablet na to, 610 grams po ang weight nito. At medyo may kabigatan siya compared sa ibang mga tablets ngayon na ganito yung size. Halimbawa na lang yung iPad Pro 11-inch, nasa 446 grams lang yung weight nun. So, mas mabigat po itong PocoPad M1 compared sa mga ganong tablet. Pero, hindi ko sure kung mapapansin nyo yun.
Kasi nga malaki naman yung battery capacity nito, mas malaki din yung display. At maliban sa quad speakers, yung meron tayo dito, meron din tong 300% audio boost. So talagang hindi lang po malinaw, hindi lang po maganda yung quality ng speakers itong PocoPad M1, malakas din po talaga. So perfect for entertainment, for media streaming itong PocoPad M1. At hindi lang yan. Para dun sa mga students na gagamit nitong PocoPad M1 para sa kanilang school projects, ganyan, research. Meron tong TUV Rhineland certification. So, ibig sabihin, meron siyang blue light or eye care protection. So, kahit na matagal natin gamitin to, mga ilang oras sa isang araw, hindi tayo agad-agad magkakaroon ng eye fatigue. At pagdating sa display, kagaya nung nakita natin kanina, meron tayong 12.1-inch IPS LCD, 2.5K resolution, at 120Hz yung max refresh rate. Dolby Vision na rin yung kanyang display. At makikita nyo naman, napaka-accurate naman ng kulay. For the most part, wala tayong kahit anong issue na nakita, walang discoloration sa mga gilid or walang yellowish tint. Maganda po yung quality ng panel na ginamit ng Poco dito sa Pad M1. At ito pa maganda dyan, sa Netflix, yung ating wideband security ay level 1, tapos Full HD yung max playback resolution na pwede nating ma-play. At meron tayong Dolby Vision support. So yung mga HDR contents ay mape-play natin ng maganda dito sa M1. So again, sinabi ko kanina, talagang perfect for entertainment tsaka streaming itong Pad M1. So silipin natin yung kanyang screen refresh rate setting. So dito sa display and brightness, puntahan lang natin yung refresh rate. Tapos ito pa rin yung ating option. So pwede lang tayong mamili kung default or auto, or pwede nating i-lock to 60, 90 or 120 Hz. Pero makikita nyo ngayon sa testufo.com na kapag hindi natin ginagalaw yung display, bababa naman siya agad-agad to 60 Hz. Kapag ginalaw na natin, aakit siya ulit to 120 Hz. So hindi siya incremental na 60, 90, 120. Talagang 60, 120, 120, 60. Meron din tayo ditong reading mode na pwedeng i-enable. So if ever na gusto lang natin na hindi masyadong nakakapagod tingnan yung display, pwede nating i-turn on yan. Tapos, meron din tayong color scheme dito na pwedeng piliin, vivid, saturated, at standard. At syempre, meron tayong option na customize or i-adjust ng color temperature. At ang maganda pa dyan, meron pa tayong adaptive colors. So, didepende yung pagtimpla ng kulay ng kanyang display sa lighting, ng environment natin. So, pag-usapan natin yung battery nitong PocoPad M1. So, isa to sa may pinakamalaking battery capacity sa mga tablet na nakita ko at available sa ngayon. 12,000 milliamperes yung kanyang capacity, tapos 33 watts yung kanyang charging speed. Yung 33 watts sa totoo lang, tamang-tama lang, hindi ko may tuturing na sobrang bilis para sa capacity niya kasi 12,000. Eh yung 33 watts na yun, parang equivalent lang siya to 18 watts kung naka 5,000 milliamperes. Parang ganun yung tingin ko. So, hindi ako napawaw dun sa bilis ng kanyang charging speed. Enough na enough lang. Tamang-tama lang. So, maliban dun sa 33 watts ang charging speed, meron pa daw siyang 27 watts na wired reverse charging, which is good news kasi kung dadalhin natin to outdoor, bawa gusto lang natin mag-research or mag-work ng mga simple productivity tasks sa labas, eh hindi tayo mag-aalala na nakalimutan natin yung power bank, di tayo nakapag-charge ng phone kasi dito pa lang pwede na natin i-charge iba nating device. So tingnan natin ngayon ng SOT. Ito guys, 17 hours, 33 minutes. At talagang impressive yan guys para sa isang tablet. Kasi usually, nakukuha ko mga SOT sa mga tablet, 10 hours, 12 hours, ganyan. Nalalakihan na ako kapag 12 hours screen on time. Eh ito, 17 and a half guys na SOT or screen on time yung nakuha natin. So, maasahan talaga natin na magiging maganda yung battery performance itong PocoPad M1. At pagdating naman sa charging, from 19 to 100%, 2 hours and 26 minutes ko to na-charge. Diba sabi ko sa inyo, hindi siya sobrang bilis. Enough na enough lang. Ngayon naman, pagdating sa performance, itong PocoPad M1 ay naka-Android 15 na out of the box, HyperOS 2.0, Snapdragon 7S Gen 4 naman yung kanyang chipset, LPDDR4X yung kanyang 8GB na RAM, at UFS 2.2 naman yung kanyang 256GB na storage. Meron pa siyang memory extension or virtual RAM na up to 8GB. So as of making this video guys, yung Antutu tsaka yung wildlife stress test naka-block pa dito sa PocoPad M1. So hindi ko kayo mabibigyan ng actual na numbers ng kanyang benchmark scores. Pero sa tingin ko lang based dun sa kanyang
chipset, dun sa kanyang RAM, tsaka sa storage type, makakakuha tayo dito ng at least 600,000 na score sa Antutu. Pero tingnan nyo na lang at abangan dun sa Facebook page ng Solitech Reviews. Doon ko na lang i-upload yung scores na makukuha natin dito sa PocoPad M1. Ngayon para sa productivity, meron tayo ditong split screen. So itap lang natin yung tatlong dots dun sa taas ng isang application. Tapos pwede tayong makapamili kung anong klaseng split screen ang gusto nating gawin. Pag nakapag-split screen na tayo at nakapamili ng app dun sa isa pang side ng display, pwede nating i-resize yan. Pwede nating liitan yung kabila para mas malaki yung kabila. At kung gusto naman natin na palitan yung application dun sa isang side, i-swipe lang natin sa gitna at makakapamili na ulit tayo ng application. Very convenient, diba? Hindi kailangan ng complicated na mga steps para lang makapag-multitasking dito sa PocoPad M1. Tapos ang good news pa, based lang sa ni-research ko, hindi to official, pero based sa na-research ko, makakatanggap daw to ng 4 na security patches. Sorry, 4 na taon. 4 years na security patches. Pagdating sa major Android upgrades, wala akong nakita sa na-research ko. So abangan natin ulit sa Facebook page ng Solitech Reviews. At doon ko ilalagay kung ilan yung major Android upgrades na matatanggap ng PocoPad M1. Ngayon pagdating naman sa gaming, dito sa Asphalt, nakasagad yung ating graphic settings. Napaka-smooth ng gameplay, pero hindi niya na-generate lahat ng graphics. Pero maganda pa rin guys, kasi wala naman tayong issues na na-encounter, walang hiccups, walang frame drops, tuloy-tuloy lang, napaka-smooth. Ngayon pagdating naman dito sa Racing Master, sagad yung graphics natin. Pwedeng-pwede siya sa pinakamataas na graphic settings dito. At pagdating sa mismong gameplay, again, walang kahit anong issue. Hindi ako naka-feel sa kanya na nahihirapan siya. Napaka-smooth din. Talagang mag-e-enjoy tayo. At panghuli guys, good news. Compatible sa Subnautica etong PocoPad M1. At makikita nyo naman yung graphic settings natin. Naka-high at naka 120 FPS tayo. At napaka-smooth din ng mismong gameplay. Again, wala akong na-encounter na kahit anong issue. Okay, so pag-usapan natin yung camera nitong PocoPad M1. So dun sa likod, 8 megapixels. Dito sa harap, 8 megapixels din. Tapos parehong 1080p 30 frames per second yung pinakasagad na video recording na pwede nating ma-record. At kung pag-uusapan guys yung quality ng kanyang selfie video, okay naman, no? Kasi ang importante para sa akin at least 1080p yung selfie video recording sa isang tablet, tapos nasa gitna yung selfie camera kapag naka-landscape mode. So, hindi awkward kapag nakikipag video call or video conference tayo. Talagang gitnang-gitna lang yung framing at yung tingin natin. So, okay guys, ano masasabi niyo sa quality? Okay, at gaya ng pre-namis ko kanina, tingnan natin yung mga accessories para dito sa PocoPad M1. So, una natin tingnan ay itong cover. Pag tinignan natin yung likod, makikita natin ilan sa mga modes na pwede natin gawin dito pa lang sa kanyang cover. So, ito guys yung kulay niya. Ayan, halos kakulay ng likod nitong PocoPad M1. Tapos, ayun nga, natutupi itong mismong cover niya. So, lagay natin. Ayan. So, ganyan siya. Tapos, meron na rin siyang auto wake, tsaka auto lock kapag close natin yung case. Okay? Naka-exposed yung mga gilid natin, tapos covered naman yung buong likod. So, napaka-decent ng itsura. So, tingnan naman natin itong PocoPad M1 keyboard. Okay. So, ito yung itsura niya. Open natin. So, nakabalot siya sa tela. So, based dito sa sticker ng keyboard, meron tayo ditong 500 mAh na battery capacity at meron siyang Bluetooth. So, kailangan natin i-connect sa ating PocoPad M1 itong keyboard case para magamit natin yung mismong keyboard. So, ayan yung keyboard niya. Ayan. Ganda naman yung key travel niya. Ramdam na ramdam mo yung bawat pindot. Hindi ka mabibitin. Ayan. Tapos, meron siyang indentation para, ayan, maganito natin siya magnetically. So, agad tatayo yung ating PocoPad M1 kung gagamitin natin tong keyboard. Ganda, no? Okay, so yun yung kanyang accessories. At yan na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa PocoPad M1. Sa tingin nyo ba sulit siya para sa presyong 15,999? Yun yung kanyang SRP ulit. At kung magagamit natin yung rebate at saka yung voucher, 12,499 na lang yung magiging presyo nitong PocoPad M1. Okay? So, nandyan yung link sa description box baba kung gusto niyo pang ma-check yung ilang details tungkol dito sa tablet na din.
So ano guys masasabi niyo dito? Paki-comment dyan sa baba. At maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing or reviews. This is Ulit Tech Reviews.